Yes, yes, show. Magandang araw sa ating lahat. Ang pag-usapan natin ngayon ay patungkol sa ah, doon sa Negros Occidental na nangyari na kung saan ay pinapaimbestigahan ni Senador Rapi Tulfo. Si Rapi ba yan? Senador Rapi Tulfo, kung di ako nagkakamali, or Erwin, basta Tulfo, mga kasama. Pinaimbestigan niya nangyari doon sa encounter na sinasabi niya umaabuso na ang Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines na hindi tama o hindi akma ang operation at maraming kababayan natin ang nabibiktima. Maaring pwedeng nasabihin na yun, pero maaring hindi rin siya maalam patungkol sa military operation. So I'm now talking for Armed Forces of the Philippines. Hindi ko maisama ang Philippine National Police, but the Philippine National Police is doing their best na matugunan nila ang kanilang mandato. Now, sa AFP, lahat yan ay nakaplano. Kung may na-involved man civilian na sinasabi nila, 2 foreigners, 2 estudyante, at 1 bata, maaring yung bata na yun ay na-crossfire yun dahil nandun sa labanan. Maaring nagkagulo, hindi nakita yung bata. Pero kung nakita yung bata, palagay ko hindi gagawin ng isang train na sundalo. Sa tagal ko sa serbisyo, wala akong narinig o galit o salita na galing sa aking kasama na papatay ng isang batang paslit. So, hindi sinadya ng Armed Forces of the Philippines o ng kasundaluhan yung nangyari. Yes, pwede naman maimbestigahan ang pangyayari, pero wag sanang dalhin sa politika ito. Wag ninyong dalhin sa politika. Si Erwin Tulfo, kung sumiklab siya dyan, ang ibig sabihin niyan, buto na naman. Buto na naman ng kanyang primary. Hindi primary para tumulong. Ang hinahabol niya dito, boto ng mga makakaliwa. Paano during the investigation at nakita na it's a legitimate encounter, ako naniwala ko legitimong encounter yon. Pero yung sinasabi nila na student na nag-research, ang dami kong nakausap dyan natatawa na lang sila Kasi di ba sa mga criminal charges, mayroong primary, may primary o principal, may accomplice, and accessories to the crime. Or pwede sila ma-charge ng obstruction of justice. Itinatago nila ang criminal. Who is the criminal? The NPA. Now, para hindi malito ang sambayan ng Pilipino, bakit nag-rally? Bakit nag-rally yung mga makakaliwa o NPA mismo? Ang alam ko ito sa Calamba, Laguna, nangyari ang yung pagpaparada ng mga makakaliwa na may bandera na karit. So that is part of the insulting the authority of the government.
and also the whole government. Pero wala naman pakialam ang government dito, ang mga LGO, hindi ko sinasabing lahat. Wala silang pakialam dito eh. Iniisip nila na that is the job of the military. Now, mamaya yung military, mamaya ko explain yung military, part na mission of the military. And that is also part of the local government. Okay, balik tayo. Sa papapag-iimbestiga, maaring pwede. Pero parang lumalabas ngayon na si Tulfo, ang kinakampihan niya ay makakaliwa. Kasi ang gobyerno ngayon, ang gobyerno ngayon ay kakampi ng Makabayan Bloc o ng Communist Party of the Philippines. Kakampi nila. Sino ang nag-isip sa party list? It's Liberal Party. Liberal Party ang nag-isip sa party list. Now, nung pumasok ang party list, that is also their purpose para masuportahan nila ang kanilang armado. So, yung party list na yan, hanggang tumatagal, naging negosyo na. Dati, pangkiling lang sa kaliwa. Ngayon, naging negosyo na ang party list ng mga politician. Kaya maraming sumisingit sa party list para rin maghanap buhay. Pero, hindi ko rin sinasabi kasi nga sinuportahan ko yung BG party list, Visayas party list, sinuportahan ko yun. Kasi ang challenge ko kay former Secretary Grego Bilica, Sir, baka pag nanalo kayo madadala rin kayo ng sistema. Never ako madala ng sistema. Ako mismo ang makikipag-away. So, with that statement, sinuportahan ko ang BG. Actually, kasama ako doon kasi 10 names ang isasubmit doon Panglima yata ako doon sa BG party list. Pero sabi ko nga, ayaw ko tumakbo ng politika because that is politics corruption. Walang politician na hindi magnanakaw. Lahat yan. Now, kung mayroong lilitaw na hindi magnanakaw, you appeal to the public, magdebate tayo kung hindi ka talaga nagnakaw. Kaya lang, may nagnanakaw, yung barya lang. Pangangailangan ng mga tao niya. Pero part pa rin niya ng pagnanakaw. Kaya sabi ko, walang politician na hindi magnanakaw, mga kaibigan. Okay, patuloy tayo. Walang kakampi ang armed forces. Kaya kahilingan ko sa armed forces. Kahilingan ko sa armed forces. Ang lahat ng inyong mga vloggers na mga military and uniform personnel, lahat yung vloggers, ipunin ninyo, i-assign sa CMO para mayroon silang magamit o para magamit natin on CMO activities. Sayang yung mga vloggers na military and uniform personnel, ang iba, hanap buhay lang nila. Naghahanap buhay sila, na may hanap buhay naman sila. Nasa service sila. Although, maaaring hindi naman affected ang kanilang trabaho, okay lang yon. Pero, i-anticipate natin, i-advantage natin na nandyan na sila, na marami silang followers and supporters. Gagamitin natin sila para hindi na sila patago-tago sa kanilang vlogs or ano pa mang ginagawa nila sa social media. Anyway, mayroon namang control sa kanila. Kaya I encourage the armed forces na lahat ng vloggers at magagaling sa pagkipagsalamuha dapat i-assign natin sa CMO. The only solution for insurgency war is CMO or PSYOPs.
support by intelligence in operation. But dapat primary natin ang civil military operation because the armed component and the New People's Army, hindi yan mawawala. Sinasabi yung maubos na, hindi yan maubos. Private pa nga lang ako, narinig ko na maubos na. Teniente ako, narinig ko na maubos ang NPA. Nag-retired ako, ayun, yung pa rin salita na mauubos ng NPA. Hindi mauubos ang NPA kung mayroong issue against the government. Corruption especially. Ha? Kaya ang aking advokasya is anti-corruption and anti-communism. Dalawa yan. Pag mawala ang korupsyon, silently mawawala ang NPA. Dahil wala na issue eh. At gaganda ng bansa natin. So, wala nang NPA. Ang ating mga kababayan dyan sa mga kabukiran, sa mga farmers, hindi na sila mangangamba because wala nang armadong mag-aaway sa kagitnaan ng kabundukan. Kaya naghiling ako sa armed forces at ng vloggers ay ipunin nyo, i-assign sa CMO at para makatulong sa atin. Ang masaklap nito mga kaibigan, nag-iisa lang lagi ang armed forces pag sila ay nakaka-enkwentro at sila ay sinasabing pinagduda na parang may collateral damage. Wala man lang nagtanggol. Si Vice President Sara Duterte pinagtanggol niya. Pero si Pangulong Marcos, never nating narinig. Paano? Hindi siya pwede magsalita kasi nga magtatampo ang Makabayan Black sa kanya na lalo niya pahirapan na ang Marcos regime. Kasi nga, sa tutulang, kung tayong mga ngayong aktibo anti-Marcos, anti-administration na mga palpak na mga namumuno sa gobyerno, pag nagsanib ang makakaliwa at tayong mga grupo, sinisigurado ko bagsak ang Marcos regime Junior. Pero habang hindi natin nakukuha ang makakaliwa, nahihirapan tayo because the mastery of the makaliwa, the leftists is deception and propagandist. Diyan ang master nila. Tayo, na mga sundalo, hindi natin priority yun eh. Ang priority natin is scoreboard eh. Combat scoreboard. Alam nyo na eh. Kaya hindi ko papaliwanag. Alam na ng mga kabaro ko eh. Doon sila priority sa combat scoreboard. Bakit hindi na lang natin tanggalin niya? Mga kabaro, pag inalis yung combat scoreboard, sinisigurado ko gaganda ang pananaw ng mga officers of the armed forces. The only solution for insurgency war is to negotiate, neutralize the mass base of the armed component. Alam na natin yan, pinag-aralan lagi natin yan, nababasa natin. Hindi mabubuhay ang isda sa aquarium kung may tubig. Alisin mo yung tubig. Mabubuhay pa kaya ang isda? Wala na. Parang ganun yan. Alisin yung mass base nila, mawala yan. Bakit? Uy, yung ilaw, baguhin ilaw. Ako, pinago ilaw. So, yun lang mga kasama, tulungan natin ang armed forces sa bagay na ito. Ipagtanggol natin, although kayo may tampo kayo, and that's part our duty. Tulungan natin ang armed forces, nag-iisa lang sila. Wala silang kakampi, pati commander-in-chief nila, hindi man lang nagpasalamat, good work, good performance. Wala man lang narinig natin sa boses ng ating Pangulo o Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, President Bongbong Marcos. So yun lang mga kasama, maraming salamat at patuloy tayo.